Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 7 service and repair shops sa Ilocos Norte nakapag-renew na ng accreditation ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Iyaw awis ti Department of Trade and Industry kadagiti employer ken empleyado dagiti service and repair shop nga agaplikar wenno agpabaro ti accreditation. Dedi din batad ni Consumer Protection Division Chief Dominador Alberto iti DTI Ilocos Norte. Kunana at tinasao nga dangget adday ti baben iti Presidential Decree 1572. Inberad ni Alberto asagop ti PD 1572 dagiti electrical shops, machine shops, electronic shops ken dagiti pagtarimanan ti lugan ken motorsiklo. Sigon kini Alberto, baben ti kadda ti accreditation ket maipayan ti proteksyon dagiti consumer nga agpatarimaan ka dagiti perdi nga gamit wenno behikulo dagitoy. Baben ti accreditation ket masapul a matarimaan dagiti inpatarimanda ken naragsak dagiti customer aron wenno gawid manipod iti pasdek. Idagdama dan ti 7 service and repair shop ti nagpabaron iti accreditation manipod iti DTI. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. 5 bayan sa La Union, mayroong itinalagang bagong Chief of Police para sa peace and order ng lalawigan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Addan ti baro hepe ti pulisya di munisipyo ti Rosario, Aringay, Luna, Cabacan, Burgos, iti probinsya ti La Union. Dahito kat resulta ti revamp ngayon patungpal ni Police Colonel Lambert Suerte, Director ti La Union Police Provincial Office, kabayatan ti turnover ceremony anaanga iti Camp Diego Silang, San Fernando City, La Union, Itay kanikadwa. Dagiti baroan na dutuhan na hepe ti police kat na Police Major Janle Placido para iti Rosario Municipal Police Station, ni Police Major Renato Gacad para iti ili ti Aringay, Police Major Antonio Dasalio Jr. para iti ili ti Luna, Police Major Lester Tanagan para iti ili ti Caba, ken ni Police Major Venciole Lozano para iti ili ti Burgos. Binalakada ni Police Colonel Suerte dagiti baroan na dutuhan na hepe ti police amang ipasdag iti nasayat a relasyon ti panagtrabaho kadagiti tauda dagiti unit ti gobyerno lokal ken dagiti komunidad anaka idestenuanda. Inain pa iti provincial director nga ipangruna dati moral ken pagsayatan dagiti lalaki ken paigtengan dati panakaipatungpal dagiti na duma-duma programa ti PNP tapno mataginayon ti linak ken ornos iti bukod da a responsibilidad. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 2 miyembro ng Underground Mass Organization ng Rebelding New People's Army o NPA sumurender sa Eastern Samar. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Duha nga miyembro ang Underground Mass Movement ang New People's Army ang nagsurrender. Pinaagyan otoridad ang 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company, habuligan kasimbayanan ng advocacy groups, habungtuhan kinapundan Eastern Samar han Enero 5. Sumala kan Lieutenant Colonel Marino Estonio, Commander han ESPMFC. Ang duha nga ugmo in parihong miyembro han batakang organisasyong partido, hailarom han apoy platoon nga pinamumunuan han Secretary han Sub-Regional Committees sa SAMI, Eastern Visayas Regional Party Committee ng Martin Kulima, nga namatay ha engkwentrohan militar Barangay San Gabriel Borongan han Sabado. Ang duha nga FR in magpapabili na kustudiyahan PNP. Samtang prinoproseso ang mga dokumento, agud makatagamtam han Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sigun pa kan Lieutenant Colonel Estonio, ang duha in pariho biktima hin mali nga idolohiya. Kasumpay hini nagpatapod ang opisyal nga ang PNP in andam bumulig ha iba pang rebelde nga karuyag bumalik hapiud han gobyerno. Tika nga Borongan City, ini Daisy
Losa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, patuloy na edukasyon tungkol sa teenage pregnancy, HIV/AIDS, pang-abuso ng droga, kalusugan ng kaisipan at iba pang issue ng mga kabataan isinusulong sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Feza Orellana mula sa Cagayan de Oro. Gipahigayon sa Community Improvement Division Adolescents Health and Development Program ang Adolescent Sexuality and Reproductive Health classes sa 183 ka mga tinunan sa grade 7 dira sa Balulang National High School Bagkuhay pa lamang. Dugang usab sa gipaubos nga learning package for parent education mao ang sesyon ug ang 85 ka mga ginikanan sa nasangpit na mga estudyante. Tumong sa ASHR ug LPPED nga maedukar ang mga tinunan ug ilang mga ginikanan sa mga isyu kalabot sa teenage pregnancy, sexually transmitted infection, HIV, AIDS, substance abuse, mental health ug violence nga sagad makaapekto sa pagpalambo sa kabatan-unan ug makapakgang sa pagkabot sa ilang mga pangandoy. Sangpit na educational session tipik lamang sa pagpaningkamot sa gagamahanang lokal ug uban pang ahensya sa pagkunhod sa ihap sa sayo nga pagmapdus ug ang kinatibuk-an na pag-asdang sa kaayuhan sa mga kabatan-unan. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Feza Orellana mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, National Housing Authority o NHA at lokal na pamahalaan ng Zamboanga pinangunahan ang paggawad ng mga housing units sa mga biktima ng sunog noong taong 2018. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Bless Eboyan. Gipangunahan sa tulunghaan sa National Housing Authority o NHA o gagamhanang lokal sa Zamboanga City ang pag-turnover sa anaa sa kapin sa 160 ka mga housing units sa unang batch sa mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Labuan kaniadtong tuig 2018. Kauban sa NHA nga nanguna sa aktibidad si Zamboanga City Mayor John Dalipe nga naghatag og mensahe sa mga resypiente nga magpadayon ng ilang pagpaningkamot aron mahuman ang nahibiling units sa mismong proyekto. Adunay 163 ka units ang kalakip sa Phase 1 sa housing units nga ilalom sa Labuan Sea Breeze Housing Project, ang relocation site nga gisaad sa niaging Duterte administration sa mga pamilyang nasunugan. Kini nga proyekto gipondohan sa NHA ilalom sa Calamity Housing Assistance Program nga anaa sa 18,030 square meters nga yuta nga gihatag sa kagamhanang lokal. Mukabat sa 81.20 million pesos ang budget ni ining proyekto ug ang pag-turnover gitambungan usab sa mga lokal nga opisyales sa Zamboanga, mga empleyado sa NHA, miyembro sa City Council o mga barangay official sa Barangay Labuan, Zamboanga City. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, 3.7 milyong pisong pabuya alok para mahuli ang mga pumaslang sa isang broadcaster sa Misamis Occidental. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nitanyag og 3.7 million pesos nga reward ang lokal nga kagamanan sa Misamis Occidental, Presidential Task Force on Media Security ug ang Presidential Anti-Organized Crime Commission alang sa makahatag og impormasyon sa nahimutangan sa mga suspect nga mipatay sa broadcaster nga si Juan DJ Johnny Walker Humalon. Kahinumduman nga gipatay si DJ Johnny Walker sulod sa iyang radio station sa Barangay Don Bernardo A. Neri, Calamba, Misamis Occidental niadtong Nobyembre 5, 2023 samtang naka-livestream sa Facebook.
Kalabot ni ini gila og gipagawas sa Presidential Task Force on Media Security ang hulagway sa tulo ka mga suspect nga luyo sa dautan nga krimen ug giila kini sa ilang alias nga Ricky, Boboy ug Inteng. Samtang kabingkil sa yuta, negosyo, personal ug politika ang gitan-aw karon sa Philippine National Police nga posibleng motibo sa pagpatay kay Humalon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman